Eto, pagkakaaresto ni Venezuela President Nicolas Maduro ng Estados Unidos. Inaresto ng Estados Unidos si Venezuelan President Nicolas Maduro matapos ang isang overnight military operation sa Caracas. Dinala siya sa New York kung saan harap siya sa kasong narco-terrorism at iba pang kriminal na kaso. Sinabi ni dating US President, kasalukuyan. Sinabi ng kasalukuyang presidente ng United States na si Donald Trump na pansamantalang pamamahalaan ng Amerika ang Venezuela. Bagay na mariing kinundina ng mga pamahalaan ng Venezuela at ilang bansa bilang paglabag sa soberenya. Ano po ba yung mga nangyari? No? Ang nangyari po, yung US Special Force ay siya pong lumusob at nakahuli dito kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa isa sa kanyang safe houses sa Caracas, Venezuela. Sabay, patay ng kuryente sa lahat ng bahagi ng lungsod. Ang galing partner eh. Ito talaga mga US Special Force, mabilisan ang kilos nito eh. Ang operasyon ay nagdulot ng pagputok, pagsabog at black smoke sa Caracas at sa kalapit na estado ng Miranda, Aragua at Guardia. Aabot sa 40 katawang naiulat na napatay, kabilang mga sundalo at sibilyan ayon sa New York Times. Ang pahayag ni Donald Trump, sinabi na we will run the country hanggang sa maayos ang transisyon. Layunin na kontrolin ng Venezuela temporarily pati ang oil infrastructure ng bansa. Trump, tinukoy ang opisyal na kasama sa plano na sina Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, Joint Chief of Staff General Dan Razin Cain. At sinabi rin ni Trump ng US occupation won't cost us a penny dahil kikitain umano mula sa langis ng Venezuela. Ang pagdating kay, yan po muna, no? Eto muna tayo partner. So, dumating na po si Maduro, kasama yung kanyang asawa sa New York at dinila po sila sa Stewart Air National Guard Base sa New York. Balak silang dalhin sa Metropolitan Detention Center at mag-appear sa korte. Si Vice President Delcy Rodriguez ang naging pansamantalang upo bilang presidente, pero ayon sa kanyang pahayag, ito ay military aggression, unprecedented. Ipinahayag po niya na ang Venezuela will never again be anyone's colony. Yan. Dito muna tayo. Ang daming detalye nito partner, no? Pero unahin muna natin. Ito pong pagkakadakip, no? Ano ba yung kinaso sa kanya? Meron daw warrant of arrest ito sa US court, particular sa New York. Ito po yung narco-terrorism. Partner, ano masasabi niyo dito? Alam niyo partner, para sa akin napakadelikado po itong ginagawa ni President Donald Trump. Kasi nga, ang Venezuela, hindi naman po to kolonyal ng Amerika. So dapat po ay, kahit gaano kalaki partner na bansa partner, kahit gaano kagulo yung ibang bansa, dapat hindi ka nakikialam. Kasi meron tayong tinatawag na international law. Ang problema ng isang bansa ay dapat ay problema lang ng isang bansa. Pero ang ginawa kasi ni Donald Trump, biglang nag-invade partner eh. Tapos pinadalhan ng mga pandigma, talagang gigirahin ng Venezuela. Invasion talaga. Invasion na talaga yung partner. So yun ay paglabag. Pag tinitingnan po natin yung international law. Pero meron din silang dahilan partner eh. Anong dahilan nila partner? Nagiging bangag yung mga citizen namin eh. Oo. Yan yung reason nila eh. Nagiging bangag yung citizen namin dahil itong si Maduro. Ay nagiging supplier di umano ng cocaine sa kanilang bansa. At saka partner, dalawang bansa po ito partner, nagiging supplier ha. Ayon sa mga Amerikano kay President Donald Trump, yung Colombia at Venezuela partner. Ang pinanggagalingan ng cocaine sa Amerika ay Venezuela at Colombia. Pero ngayon ang dinali nila Venezuela partner. Pero pag tiningnan mo, may sense din naman eh. Itong si President Donald Trump, kaso nga lang, hindi naman kasi niya kolonya
itong Venezuela at bigla niyang pinasok. Yes. Dapat siguro, partner, United Nation muna. Nagkaisa sila dito, napag-usapan sa UN. Hindi yung parang umasta talaga ang Amerika na kami ang masusunod. Makapangyarihan kami. Kailangan naming dakpin yung taong iyan. Pero at the end of the day, ang bottom line, partner, binanggit yung crudo, partner eh. Crudo eh. Ang pinakamalaking minahan ng crudo sa mundo ay nasa Reserve. Venezuela, partner. Partner, yung reserve, Oo. no? Pinakamalaking Oo. oil reserve ngayon. Akala ko dati Saudi. Mhm. Tinalo na po ng Venezuela yung Saudi. Partner, brothers. Okay. Mamaya siguro may Round to. Oo. Ang ganda nitong topic natin, una, ang katwiran po ng Amerika dahil may warrant of arrest itong si Maduro sa Amerika. Maganda 'yon. Okay, walang problema ron eh. Kung may warrant of arrest sa Amerika, meron namang extradition, di ba? Correct. Okay, ito lumalabas ito talaga nagkakatotoo yung tinatawag na rendition, rendition ng Amerika. So, in-implement lang nila yung rendition na lagi na ginagawa ng Amerika dahil nga kinakailangan madala ito si Maduro sa Amerika para litisin. Maganda 'yon. Walang ano rin eh. Wala akong tutol doon. Dapat kung yun lang pakay ninyo ay yung presidente para po hatulan o litisin diyan po sa Amerika, sa Estados Unidos, dapat hindi nyo na pinakialaman yung bansa. Kasi meron namang vice president diyan, di ba? Correct. To take charge and to take ito ang nakakatakot ngayon. Kung nagawa po ito ng Estados Unidos, dito po sa Valenzuela, ito po Venezuela. hindi Valenzuela diyan sa Valenzuela. Ayan. Venezuela. Baka matulad ako doon sa David bloopers kasi doon nakaraan. Ito nakakatakot dito. Baka ito, mga partners, matulad ito sa ibang bansa kamukha ng kayang kontrolin ng Amerika. Yung Afghanistan. Di ba? Control na Pero nila. ang punto dito is ganito. Yung sovereignty partner ng bansang ito nalabag na ng Amerika. Exactly. Kunin mo na lang yung dapat mong kunin. Huwag mo nang pakialaman yung bansa dahil meron naman silang susunod dyan. May vice president dyan eh. Ayan. Buo naman ng kanilang justice system dyan eh. Di ba? Take over talaga. Ang ginawa, pati yung bansa tinake over. Correct. Ngayon, lumalabas, tama si Partner Bisdak, lumalabas po mga kababayan na para bang pinag-iinteresan dito, ginamit lang po itong pagiging drug lord. Pero ang talagang target, yung talagang Crudo talaga. crudo, yung pinaka Malaki. malaki talaga, Pinakamalaki. pinakamalaki, yung kanila hong crudo na Deposit nila, partner. napakalaki. Pero puputulin ko muna yung akin dahil may second round pa ako. Bigay ko muna kay Partner BMR. Partner BMR, bago ka magsalita, paalala lang Mike po mo, partner. Ipaalala lang po natin bago magsalita sa BMR na ito po first time po kasi lumulusob na po yung US dati. Pero ang ginagamit niya Allied Force, 'di ba? Oo. Sa Iraq ginamit niya yan, United Nations. Siya lang yung naglilid. Pati sa Pero Afghan, partner. United Afghan, Nation din yun, partner. Iraq. Yan dalawang Iraq, 'di ba? Dalawang Oo. beses sila sa Iraq eh. Yung kay Saddam tsaka yung Bin Laden, later. partner. Pati yung after ng kay Bin Laden. First time po to na US lang. Wala silang kapartner. Oo. Partner BMR. Yun nga, no? In fairness naman dito sa US, mga kapartner, bibigyan ko rin ng konting side naman. Kasi ang side ninyo, laban sa US. Ito, may round 2 pa naman tayo. Bibigyan ko rin mamaya ng round 2. Ito muna yung Round 1 ka muna, round 2 ka agad. Hindi ka pa nagsasalita. Gusto mo round 2 na agad. Round 1 na muna ito. Oo. Yan sinasabi ko rito, no? Pabor ito doon sa mga naghahanap ng justice. Alam niyo mga kapartner, kung matatandaan natin, itong si Maduro ay 13 years na itong nanungkulan dyan sa Venezuela. At di rin lingid sa kaalaman ng buong mundo, marami na rin itong akusasyon about sa human rights. So, kung ito yung ating pag-uusapan na diskusyon, kung pabor o kanino ito pumapabor, perhaps marami ang mga naniniwala at pumapabor ito sa mga maliliit na mga taong bayan ng taga Venezuela. Correct. Sapagkat ayon nga dito ay ito wala pong nagpapakita lang ito na wala pong mataas na tao kahit sino ka pa
na pwedeng ligtas ka sa pananagutan, lalo na nga sa human rights. At isa pa, napakadelikado ng akusasyon laban sa kanya kasi kung magkakatotoo ito, alam naman ng buong mundo na ang Amerika ay napaka-superpower. Sila po yung number 1 pagdating po sa arms, no, or armas. Napaka-superpower nila. So, nakuha nila, ayon nga sa akusasyon ni President Trump, sila yung nag-i-import, nagdadala ng mga as in cocaine, Cocaine talaga, partner. Kumbaga, Hybrid. Hybrid ito, mataas itong klase. Kasi sa atin, di ba? May mga pasyabu-syabu lang, di ba? Kahit papaano, ang mataas lang naman dito yung ayon sa ate, mataas ang gumagamit, di ba? Di ba? Yung mga mayayaman, Yung mayayaman lang sa atin dito. So, ngayon, ito yung mga dala-dala. So, malaking usapin nga ito. At yun nga, marami na rin po kasi ang tangkang gusto pong magpabagsak dyan sa administrasyon ni Maduro. Wala pong nagtatagumpay dahil ayon po sa mga natanggap natin or narinig natin na mga report or mga balita at mga nabasa natin, ito daw medyo medyo hawak nila lahat, no? Parang style ito parang style Marcos Senior. So, parang lumalabas ngayon yung mga nananawagan diyan noon or yung mga gusto siyang pabagsakin, sila ngayon yung kauna-unahang nagtagumpay. Now, ang tanong na lang natin para sa second round ko, ano ba, bukod dyan, ano pa ba ang mas mahalaga at malaking pakay ng US dito, partner? Yun. Alam nyo mga partner, no? Eto nga yun. Sabi kasi, eto kasi katwiran na US eh. Hindi lang mismong droga yung dinadala sa kanila. Kung hindi, yung mga addict daw sa Venezuela, dinadala nila sa Amerika. Yung usapin nga ng mga illegal na immigrants. Immigrants, Oo. oo. Mga addict daw yung pinadadala, sinasadya daw nila. Kaya talagang, tapos, yun na nga yung, pero ang question ko naman, justified ba to? Yung paglusob ng Amerika sa isang bansa dahil lamang sa supplier daw sila ng droga? Kung totoo po yan, ang laging nababalita na droga na bansa sa Amerika at napapanood natin sa mga TV show o sa mga sinehan, di ba yung mga Mexican drug cartel? Ayan, Oo. Mexican. At Colombian drug Colombian drug cartel. cartel. Bakit hindi ko gano'n naririnig partner yung Venezuela drug cartel Oo. Kaya kung totoo po na ang layunin nila, bakit hindi yung Mexico at Colombia. Colombia yung niluso? Partner, second round Tama ka tayo. dyan, partner, kasi pag ito ay hindi maresolba ng Amerika at Venezuela, itong isyong ito, magiging president to, partner, Correct. sa ibang mga malalaking bansa. At tatamaan tayo dito, partner. Oo. Kasi alam naman natin na ang Pilipinas at China ay may sigalot din tayo. Kung gagayahin ng China yung Amerika, ang gagawin nila, wala na kaming United Nation. So, hindi na namin irerespetuhin ang mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. So, sakupin na rin din namin. Ganun na rin ang gagawin namin. Okay nga ho sana kung si Bungit yung kukunin nila at dalhin sa China. Kung sakupin talaga tayo, partner, di ba? So, ano ho ang mangyayari sa mga maliliit na bansa na may katabing mga malalaking bansa kagaya ng China, kagaya ng Amerika, partner, kagaya ng Russia? Ang Russia, partner, pwede din gawin, di ba? Ang ginawa rin nila sa Ukrainian, partner. Pero mukhang hindi pumapanig, sumang-ayon ang Russia at China sa ginawa ng Amerika sa Venezuela, partner. Kaya ang tindi nito, partner, pag hindi ma-resolve, baka magka-World War III pa, partner. Partner Dan. Yes, kasi hindi naman gagalaw ang Amerika na walang interes. Doon natin ilagay ang ating usapan dito. Kung sasabihin niya ang kanyang reason, yung kanilang pinapasok dito, yung mga addict. Di ba? Ako, napakababaw na rason yun, yung papasukin mo para maging immigrant doon. Napakababaw naman nun. Kung ang pinag-uusapan naman dito, ito ay drug cartel, uulitin ko ang sinabi ko kanina, dapat yung drug cartel lang ang parusahan. Like for example, bibigyan ka halimbawa, di ba? Yung nung World War II, nangyari sa atin ito. Di ba? Yung kamukha nung yung kay Yamashita, di ba? Yung parang ganun na kinuha lang si Yamashita tapos itinrayal tapos binabitay. Yun lang kinuha tapos wala na, di ba? Tapos ibinigay na ho sa Philippine sovereignty. Ngayon, ito ho pinag-uusapan natin dito, ang pinakamalaking katanungan po ng naglalaro sa akin kaisipan ngayon, ano ang pinakamalalim na interes ng Amerika
dahil kamukha ng binabanggit po ninyo, ang laro ngayon dito, langis. Langis po ang tandaan nyo kung bakit nangingialam po ang Estados Unidos, dahil po may mapapakinabangan. Tingin nyo mga partner, kung wala siya mapapakinabangan diyan, pakikialaman niya yan? Partner BMR. Yun na nga, no? Mahirap kasi dahil kamukha ng sinasabi nga ni partner Buds, no? Para bagang bully na lang ang lumalabas dito sa US na to. Porque nga, kayang-kaya naman nilang gawin. So, kung bully at bully lang din ang pag-uusapan, at kapangyarihan lang din ang pag-uusapan, lalo na sa economy, may kapasidad dyan ng China. Kasi every corner of the world, dito sa ating mundo, mukhang mayroong Chinatown at mayroon silang malaking economy. So, kung doon pa lang, talong-talo na tayo kasi napakalakas ng China sa economy. Kung sila lahat mag-back out ng kanilang ekonomiya, dalhin lahat sa China, doon pa lang, magiging bagsak na ang economy ng isang bansa, mamumulubi na tayo. Yun pa lang, mga partner, pag-uusapan ha. At yun nga, pag nagtuloy-tuloy ito, yung presidents dyan, pwedeng gawin ng China, kunin ko na rin yung yung probinsya kong Taiwan. Anong diba? Sasabihin naman ng China ngayon, anong pakialam mo US? Correct. Amin naman ito. Bakit kamukha mo ba? Kamukha namin to Di pwede namin kunin ito. Ikaw nga di ba yung South America, mga Amerikano rin naman yan. South America nga ang tawag dyan So pwede nyo rin nagawa nyo ng ganyan dahil nga sa makapangyarihan kayo. May kapangyarihan din naman kami. After all, napakalapit nito sa amin Ang problema, pagka nagkataon, itong ating presidente, kasi nga medyo ayon sa kanyang ate, wala sa tamang pag-iisip dahil nga sa nakasinghot ng illegal na pulburon, yun ang problema. Kasi baka mamaya, instead na manood na lang tayo, kain-kain tayo ng popcorn, bigla kang makisawsaw doon. Di ba? Kaya nga partner, no? Oo. Kaya nga Pero ang panganib, partner. Ayan. Oo, kasi 'di ba, naumpisa na 'yan ng Russia dito sa Ukraine. Mayroon na rin sila mga pinagsasasakop diyan. So, itong mga ito, ang panganib dito, pag gumawa rin itong mga ito ng malalaking mga bansa, paano pa mayroon pang Brazil? Lahat na ito napakalalaki ng mga bansa, pag gumalaw ito ng sabay-sabay against dun sa US, nandun tayo sa US. Sa totoo lang, gusto ko naman ng Amerikano. Ako nga gusto ko maging Amerikano, kaya lang baka ayaw naman sa akin ng Amerika. ang problema, una tayong maging kaswalte kasi wala tayong kakayahan, mga kapartner. Ako, ang gusto ko naman, hindi maging Amerikano. Ano? Gusto ko Chinese. ng Amerikana. Partner, eto lang nilalaro ko lang sa isip ko, di ba? Pwede na palang gawin yon. Di yung Russia kasi, kung matatandaan nyo, ang basis nila, meron silang warrant of arrest yung US, di ba? Iniisip ko kanina, ano kaya kung hulihin din ng Russia yung ICC. yung mga ICC? Correct. Di ba matutuwa tayo? Kasi, matutuwa tayo, may warrant of arrest May warrant of arrest. Tapos dinagdagan ko pa, ano kaya kung dahil sa issue ng droga, gawin din ni Donald Trump kay Kay BBM. BBM. Hulihin din siya. Pabor sa atin yun. Kasi nakita ko partner. Ang daming nagdidiwang ngayon sa Venezuela. Yes. Parang tuwan-tuwa sila Naglalagay pa ang liberty na rito. natanggal. Sabi ko sa isip ko, ganyan din mangyayari sa Pilipinas pag ginawa ni Donald Trump kay BBM yan Di ba? Marami ring magdidiwang. Kaya lang, yun na, lalo na yung mga ICC, ano sasabihin? Bakit mo nilusob? Pwede niya na lusubin ng Russia Wala na pong makakapalag sa Russia pag nilusob niya yung, kunwari, nasa Netherlands sila, yung mga may warrant of arrest. Sino papalag sa mga Europeans? Hindi nyo nga pinigilan ang Amerika. Wala nga kayong kibo nung ginawa yan. Parang nagiging presidento na presidents to na mahirap nang lagpasan kasi yung mga mayayamang might is right na naman. Babalik tayo sa dati nung panahon ng mga imperyo na walang karapatan yung mahihinang bansa kundi sakupin lang na sakupin. Partner. Tama ka, partner. Actually, partner, napagkumpara ko pa nga, partner, yung nangyayari kay Maduro at kay former President Duterte. Si Maduro, partner, presidente talaga siya. Nakaupo. So, ang nangyayari nga lang, si Maduro ay inakusahan na nagiging narco nation na partner.
So, parang nagbibinta nga ng pulburon. Si former President Duterte galit, partner. Oh. Galit sa druga, partner. Correct. Pero pareho sila, partner. Biktima, partner. No? Kakaiba nga lang kasi si Maduro, pulbos lover, si Tatay Digong, galit sa pulbos, partner. Correct. Importer pa Oo, importer. At yung dumakip kay Maduro, galit din sa pulburon, si Correct. Donald Trump. Kay former President Duterte, partner, ang nagpadala kay former President Duterte sa Netherlands, kinidnap mga Pilipino, partner. Oo. Correct. Yun yung mga gusto din naman sa pulburon, partner. Oo. Parang Yung- Mga pro-droga. mga pro-droga, partner. Pag tiningnan mo, partner, sa atin nasaktan tayo, partner, nung dinala si Tatay Digong sa Netherlands. Kasi nga si Tatay Digong galit sa mga durugista. Dito naman kay Maduro, maraming natuwa. Kasi nga, si Maduro, ito yung nagsusupply di umano ng mga cocaine sa Amerika. So pag tiningnan mo, partner, kay Maduro, maraming nag-iingay. No? Ng mga ibang bansa. Bakit nyo ginawa yan? Oh, bakit kay Tatay Digong? Nasaan kayo? Correct. Na itong si Duterte, galit na galit sa droga. Alam mo, partner, parang nakikita, napaka-unfair naman, no? Maraming ibang bansa nagre-react. Presidente rin naman si Tatay Digong. Former nga lang. Former president, partner. Alam niyo, partner, hindi ko kini-question si President Donald Trump dito. Ang akin lang dito, partner, ang presidente kasi meron tinatawag na immunity. Na kahit may kaso ka, partner, hindi ka pwedeng kasuhan or kahit Correct. convicted ka, partner, hindi ka pwedeng arestuhin. Correct. Pero, partner, ginawa ni President Donald Trump kay Maduro, partner, na kahit presidente, dinampot niya. Posible ba kaya na mangyayari ito kay President Bongbong Marcos? Tandaan nyo, partner, si President Bongbong Marcos may kaso yan sa Amerika. Convicted yan. Oo. Ipinagmalaki pa nga ho ng kanyang mga supporters na nakabisit, di ba? Bawal bumisita si Bongbong Marcos sa Amerika. Correct. Aarestuhin yan eh. Correct. Nakabisita siya noong panahon ni Biden, partner. Kasi may immunity. So ngayon, titingnan ho natin, itong immunity kaya ni President Bongbong Marcos ay hindi ito irerespeto at i-honor ni President Donald Trump, ay pwede kaya na gawin niya kay President Bongbong Marcos yung ginawa niya kay Maduro? Ito, partner, tanong ko lang, partner. Yan. Ate, maganda yung ano niya, Brother partner. Dan. Oh. Yung immunity kasi ng presidente, batas yan sa Pilipinas. Batas yan. De, partner, buong ano yan, buong mundo yan, partner. Buong mundo. O, pag presidente ka talaga, may immunity ka. So, ibig sabihin niyan, kapag presidente ka, hindi ka po pwedeng hulihin ng... Hindi, partner. oo. Dapat. Yan ang tinatawag na international law. Okay, So, so... partner, sige, Ngayon. sige, tuloy mo. Ngayon, ito yun eh. Ito ngayon ang pinag-uusapan natin dito. Ang tanong kasi ni partner Bisdak, yung nangyari dito kay Maduro ay po pwede bang mangyari ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil tumbukin na natin. Dahil nasasangkot po ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga aligasyon na di umano na gumagamit ito ng pulburon. Tsaka Correct. corruption, partner. At yan, ang corruption din. So, paano kaya kung hindi ang Amerika ang nagpa-implementa? Tama kayo, di ba? Dahil nga pinwersa ng Amerika ito, how much kung halimbawa naman, ibang bansa naman ang mamwersa dito? O, di ba? Kasi titingnan ko dito yung mga kaalyado ng Valenzuela eh. Sino ba partner yung mga kaalyado ng Valenzuela? China. China, di ba? Russia. Oo. Aha. So ngayon, eto yan. Paano kung yan ay rumesbak? Gulo. Nako. 'Di ba? Malaking gulo 'to. Yun yung iniiwasan po natin. So kasi kung ginawa po niya ng Amerika 'yan, paano kung gawin ng Amerika ngayon dito? Na eto si Bongbong Marcos, ikaw pala 'to ha. Ang dami mong pinarusahan ng mga kababayan namin Chinese dito dahil sa ginawa mong pogo-pogo na 'yan ha. Correct. Kumbaga sa pauso ni Donald Trump, Oo. pwede na siyang gayahin ng ibang bansa. Yan tawag president. Yan tawag Yun na yan. yung president. Oo, kasi ang titingnan natin dito, paano sabihin ng China na, teka, ang dami mong pinahirapan ng mga Chinese dito. Ang dami mong sinirang negosyo. Di ba? Tapos ito papapasok dito. Para sa akin, hindi sa malayo sa malapit, maaring mangyari lahat itong posibilidad na mangyaring ito dahil sa pasimuno po ng Amerika. Correct. Brother BMR. Malaki ang posibilidad na magkaroon nga ito ng domino effect, no? Correct. Na pagka ito naumpisan na ni Trump, para bang binuksan niya lang yung Pandora's box, ika nga eh. Correct.
Ngayon, ang akin lang tinitingnan dito mga kapartner kasi may similarity nga ito dito sa ating bansa. Dahil ayon po sa mga na-search natin, yung dyan sa kanila, mayroon ngang eleksyon pero mukhang hawak din ni Maduro. Mayroon ngang justice system pero mukhang hawak din ni Maduro. At yung legislatura nila, yung kanilang Congress, hawak din ni Maduro. Parang Pilipinas lang. Ganun na ganun ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Correct. Kasi kung titingnan natin mga kapartner, itong nakalipas lang na GAA, nakita natin yung BICAM before, hindi natin nakikita ito, di ba? Aha. Pero for the first time, ipinakita ng live ang BICAM at nakita natin na mayroon doon kamay ang Malacanang. Kumbaga, dito sa Nakita mo yung kamay, ha? Oo. Nakita natin. Sinong kamay? Nagngangalang alias Dayson. Di ba? Oo. Andoon sila. So, ang nangyari dito, partner, para bagang similarity, ang makikita natin sa Venezuela nang nangyayari din ngayon sa ating bansa. Tama ka, partner. Although, mayroon tayo ritong mga sundalo, mayroon din sa Venezuela, pero mukhang ang isang killing lang nila ay papunta sa Pangulo. Ganon din dito sa ating bansa. Kahit mayroon na nagsasalita, 'di ba? Isa sa pagka ikaw isang pulis o isang sundalo ka, pag may nakita ka, mayroon kang narinig na gumagamit ng illegal na droga, 'di ba? Ano mo na kaya kaagad 'yan, medyo iba ka na. Kasi naghahanda ka ng arestuhin 'yan. Pero sa atin dito, pag nagsalita ka, mangyayari destabilizer ka. Correct. So, lumalabas mga kapartner, yung indication ng similarity dito sa ating bansa towards dyan sa Venezuela ay nakikita natin dito. Ang isa lang mga partner, kahit papaano, ang isa lang sa mahalaga na bakit hindi pa tayo nagiging kamukhang-kamukha talaga partner. Kasi mayroon pa tayo rito malakas na boses ng tao. Although, kinakartel din nila at pinipigilan din nila kamukha ng mga mainstream media at tayo nga ng mga social vloggers, no, tayo na lang ang lumalabas na malakas ngayon magsalita. Kahit papaano, isa ito. Kasi doon sa Venezuela, mga partner, mukhang ito yung nakitil na sa kanila doon.